Baha ang resulta ng pagulang dulot ng shear line at low pressure area o ang dating bagyong Wilma sa Kabikulan. Nasira ang ilang struktura sa kasagsagan ng masamang panahon. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Bagsak ang tulay, hindi kinayang pressure ng tubig. Sa tindi ng sama ng panahon, bumigay ang bahagi ng isang spillway sa Virac, Catanduanes. Rumaragas ang tubig habang patuloy ang ulan. Maparaan talaga mga tagadugi. Dahil hindi madaanan ng mga motorista, tulong-tulong ang ilang residente na maitawid ang maliliit na sasakyan. Panawagan ng ilang lokal na opisyal, mapaayos agad ang nasirang spillway. Tila nagkaroon naman ng waterfall sa Barangay Santa Rosa sa bayan ng Viga. Dulot yan ng tubig mula sa spillway na umabot na sa mga kalsada dahil sa malakas na ulan. Sa Panganiban, Catanduanes, gumuho ang bahagi ng kalsada sa Barangay San Miguel dahil din sa malakas na ulan. Pinag-iingat ang mga motoristang daraan doon. Patuloy ang pagkukumpuni sa nasirang bahagi at maglalagay ang lokal na pamahalaan ng early warning devices sa paligid. Bumaha naman sa iba't ibang bahagi ng Karamuran, Catanduanes dahil din sa masamang panahon. Pinasok na ng tubig ang ilang bahay roon. Patuloy ang pag-monitor ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon ng mga residente. Natabunan naman ang isang bahay sa Barangay Buhatan sa Santo Domingo, Albay dahil sa landslide. Kita sa lugar ang maputik na daan at mga nabuwal na puno. Walang nasaktan sa insidente dahil nakalikas agad ang mga nakatira sa natabunang bahay. Nalubog naman sa baha ang isang paaralan sa Santa Elena, Camarines Norte. Ayon sa ilang grupo, maraming gamit doon ang napinsala. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng bansa ang low pressure area o ang dating Tropical Depression Wilma. 2 beses ito naglandfall sa Visayas bago humina at naging LPA. Ayon sa Pag-asa, apektado pa rin ng LPA ang Mimaropa Region at Western Visayas. Sa ngayon, namata nito mahigit 200 kilometro timog ng Cuyo, Palawan. Bukod sa LPA, 3 iba pang weather systems ang magpapaulan sa ilang panig ng bansa. Shear lines sa Cordillera Administrative Region, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Aurora at Quezon Province. Easterlies naman sa Bicol Region. Habang hanging amihan dito po sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Cagayan Valley Region, Central Luzon at Calabarzon. Ang buong Mindanao at ilan pang panig ng Visayas mas makaaasa sa maayos na panahon ngayong Lunes pero posible pa rin ang local thunderstorms. Nasawi ang isang senior citizen sa sunog na sumiklab sa barangay Muntindilaw sa Antipolo, Rizal. Nasa 30 pamilya ang apektado ng sunog. Balitang hatid ni EJ Gomez. Di ba lang ako para sa fire truck? Para makargahan nyo. Malaking apoy ang gumising sa mga residente ng isang subdivision sa Sitio Bulao, Barangay Muntindilaw sa Antipolo City bago mag-alas 12 kagabi. Tanaw ang naglalagablab na sunog mula sa kalapit na barangay. Umabot sa ikalawang alarma ang apoy. Ibig sabihin, hindi bababa sa 8 mga truck ng bumbero ang kinailangang rumisponde. Ayon sa isa sa mga naapektuhang residente, nahirapan silang lumikas lalo't bata pa ang kanilang mga anak. Tanging birth certificate lang daw ng pamilya ni Virgie ang naisalba nila. Muntikan na po maiwan yung anak kong isa, 5 taon po. Binalikan po namin yung anak namin, tapos inablot na lang kami ng mama. Sobra po masakit. Nadurog po yung mga gamit namin doon, walang natira, walang nasalba. Wala rin daw naisalba kundi ang kanyang cellphone at wallet, ang 78 anyos na si Lolo Armando. Ginising ako nung apo ko. Ay paglabas namin, nagliliab na. Ay sabi ko, tubig. Sabi nung pinutulan daw ng kuryente. Tapos gumamit ng kandila. Ayun, doon daw nag-umpisa. Problema namin nga ngayon, magpapasko, saan kami matutulog. Bahay namin ay sunog lahat. Ilang oras namang naghintay si Rodel sa paghahanap sa kanilang naiwang 73 anyos na nanay. Mag-aalas 4 kanina nang kinumpirma ng Bureau of Fire Protection ang natagpo ang sunog na bangkay ng biktima. Kami ng mga tubig sabi sa bahay nila.
para maisalba pa po. Kaso wala na po, sobrang lakas na po ng apoy. Siguro po, tulog na tulog po. Saka ulyanin rin po. Mahirap po. Biglaan po yung nangyari. Gabayan na lang po niya po kami magkakapatid. Ang estimate namin na area nung nasunog nasa 500 square meter. Tapos nasa 32 to 35 na families yung affected. Totally burned. Estimate po siguro mga 100 individuals, more or less. Ang challenge po nito, sa looban tayo, masikip ang daan. So nahirapan ng mga bumbero kasi maraming subdivision sa area. So iba't iba yung napasukan, pati nga ako na-delay din ng pagpasok. Inaalam pa ng BFP ang pinagmula ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsalang dulot nito. Pasado 1:30 ng madaling araw kanina nang tuluyang naapula ang sunog. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hindi man direktang naapektuhan ng bagyong Wilma, kabi-kabilang pagbaha ang naranasan sa ilang lugar sa probinsya ng Quezon. Chris, anong sanhin ang masamang panahon doon? Rafi, ayon sa Pag-asa, epekto ng shear line ang nararanasang masamang panahon sa Quezon Province. Sa bayan ng Pitogo, nalubog sa baha ang National Road at hindi nadadaanan ng mga motorista. Patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa kalsada. Pinahari ng ilang bahagi ng Lopez. Habang sa Gumaca, bumigay ang isang hanging bridge na nagkokonekta sa Pitogo dahil sa pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Walang naitalang nasawi o sugatan sa mga pagbaha. Nasunog naman ay kalawang palapag ng satellite office ng lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda na nasa bayan ng Bayumbong sa Nueva Vizcaya. Batay sa inisyal investigasyon ng Municipal Fire Marshal, nagmula ang apoy sa nag-overload umano na saksakan sa isa sa mga silid sa naturang gusali sa barangay Magsaysay. Mabilis ding kumalat ang apoy dahil sa kalumaan ng gusali at gawa sa light materials ang kisame nito. 6 na kwarto ang nasunog, kabilang sa mga natupok ang ilang gamit ng mga estudyanteng nanunuluyan doon at kalahok sa Provincial Athletic Meet sa Lalawigan. Walang nasaktan sa insidente. Inabot ng halos 1 oras ang pag-apula sa apoy. Sinusubukan pang makunan ng pahayag ang lokal na pamahalaan ng Alfonso Castañeda kaugnay sa insidente. Beep, beep, beep mga motorista, may taas presyo sa gasolina simula po bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 20 centavos ang dagdag sa mga kada litro ng gasolina. Wala namang pagbabago sa presyo ng diesel at kerosene. Ayon sa Department of Energy, bunsod ang galaw sa presyo ng pag-atake ng Ukraine sa oil infrastructure ng Russia, pati ang tumataas na tensyon sa pagitan ng Amerika at Venezuela at ang surplus o dami ng supply ng langis. Sa ibang balita, sinabi ni dating presidential spokesperson Harry Roque na lumabas na ang arrest warrant para kay Senador Bato de la Rosa mula sa International Criminal Court. Sa isang Facebook post, pinayuhan ni Roque si de la Rosa na huwag anyang magpakidnap at igit ang karapatang may harap muna sa isang korte sa Pilipinas. Hindi naman ipiniliwanag ni Roque kung saan niya nalaman na may arrest warrant para kay de la Rosa. Sinusubukan pang kunin ng pahayag ng Department of Justice kaugnay sa mga sinabi ni Roque. Si Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang unang nagsabi nitong Nobyembre na may arrest warrant na para kay de la Rosa pero sinabi ni Remulla kalaunan na unofficial copy yun. Nauna nang iginit ng kampo ni de la Rosa na walang basehan ng gobyerno ng Pilipinas para isuko siya sa ICC. Si de la Rosa iniuugnay sa extrajudicial killing sa war on drugs noong Administrasyong Duterte dahil siya ang PNP chief noon. Patay ang isang rider matapos tambangan sa Taguig. 2 kaibigan ng biktima ang naaresto matapos makita sa kanila ang nawawalang bag at baril ng biktima. Ang mainit na balita hatid ni Bam Alegre. Huli kamang pananambang sa isang motorcycle rider sa iskinitang ito sa barangay Bambang, Taguig, pasado 9 kagabi. Sumulpot ang 2 lalaki na parehong armado. Tinarget nila ang rider na natumba sa kalsada. Kahit nakahiga na, binaril pa siya uli ng isa sa mga salarin na agad ding tumakas. Tinangka naman ng isa pang salarin na tangayin ng motorsiklo ng biktima. Makikita na bumunod din ang baril ang rider. Doon na nawala sa iskinita ang natitirang salarin. May binaril po daw na na tiga-bangbang.
Nung paglabas ko, may nakabulakta. At tumawag agad ako ng ambulansya. Walang ambulansya, nakadispatch. Kaya yung tricycle lang tinawag ko. Wala, dead on po daw Arrival po daw Kalaunan, dumating ang ilang kakilala ng binaril na rider. Naisugod pa sa ospital ang rider pero idineklarang dead on arrival. Agad proseso ng SOCO ang crime scene para sa ballistics. Natuklasan nilang nawawala ang bag ng rider pati ang baril niya. Inaresto ng mga otoridad ang dalawang kaibigan ng biktima na unang nakakita sa kanya matapos ang pamamaril. Depensa nila, ite-turn over daw nila ang bag sa barangay. Binibigay ko po yung bag na ayaw po kuhanin dahil nangangatog po. Bubuhatin niya daw yung anak niya. Kaya ang ginawa ko po, hindi ko po alam gagawin ko puro sa bag na po yun. Di kaya po inuwi ko po. Tapos, bababa na po kami, dumating po yung mga pulis. Pupunta sana po kami ng barangay po para i-surrender po yung... So, surrender po namin. Naisip ko na lang pong kuhain yung bakal. Baka mamaya po, may iba rin makakuha. Pero may balak naman po talaga i-surrender. Marami naman pong nakakita na ako yung dumampot. Hindi wala po naman akong balak. Hindi nagbigay ng panayam sa harap ng kamera ang pulisya, pero anila, posibleng maharap sa reklamong obstruction of justice ang dalawang kaibigan. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pamamaril, maging ang pagkakakilanlan ng mga gunman. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. It's a brand new week mga mare at pare. Kindness starts with me. Yan ang mensahe ng newest campaign ng Sparkle GMA Artist Center. Change begins when you choose to care. Join us in making a difference. #ClickKindness. Sa pangunguna ni Asia's multimedia star Alden Richards, nagsama-sama ang ilang sparkle at kapuso artists sa pagbibigay ng best practices sa paggamit ng social media at kung paano magagamit ang online platforms sa pagbuo ng harmonious community. Chika nila magagamit sa self-improvement ang constructive criticisms, pero kailangan itong kilatisin lalo kung paninira lang ang layo nito. Hanggat maaari, huwag nang pansinin o di kaya'y i-delete agad ang nasabing paninira. Dapat ding maging compassionate at sensitive online dahil hindi natin alam ang pinagdaraanan ng bawat isa. Speaking of kindness and giving back, isang caravan ang inilunsad ni Alden bilang parte ng kanyang 50th showbiz anniversary. 3 charitable institutions ang pinili mismo ni Alden at inikutan nila ng kanyang team at inalam ang kanilang mga pangangailangan. Kabilang dyan ang Tahanang Walang Hagdanan at East Avenue Medical Center Orthopedic Department. Sa Philippine Animal Welfare Society naman, sako-sakong cat at dog food ang maagang pamasko ni Alden sa mga hayop na nakabonding niya roon. Kumusta naman ang paghahanda ni Alden sa kanyang fan meet this coming Saturday? Yes, we're ready for December 13. Excited na kami. Of course, excited na rin ako lalo na to do an event kung saan ako lumaki and to give back to the people who have been there for me since I started. Let's all walk down memory lane and at the same time celebrate life and celebrate it with a purpose and gratitude.